we went from like yung mga Kanto boys just doing their own thing na nagkakasakit, nagkakamatayan. So yun sa KMJS yun di ba? Yung nag-inject lang sila ng... The Big 15. The Big Exactly. 15, no? Magkakaibigan tanga yun Pero syempre, mas better na kasi medically trained professional. Sabay-sabay. Pero professionally trained, inaaral na talaga yung mga materials used are yung mga dissoluble sa body talaga that will dissolve over time. Mawawala din siya. Oo, mawawala. Yung maintenance din. Kailangan regular magpakita sa miss ko. Ang hirap naman pagkoma mo yun, no? Bakit pakita ulit titi mo sa miss mo? Doktora. Pawak mo minsan. The Pod Network Entertainment. Tama ba? Tama. Ooh. Hello. Uy, salamat nga pala sa food sponsor natin for today. Sino ba ang food sponsor natin today? Hoy Panga. Hoy! Panga. Diba? Gines na natin, in-sponsor. Wala pa tayo. Nag-book pa ng flight. Oo nga. Oo nga. Kaya naman kayo sa malak. Meron pa, kaning baboy. Uy, kaning baboy, tangina, the best yung belly lechon nila pa. Ako, ibang klase talaga. Sa Katipunan, meron yan. Yung dating tomato cake open mic. Oo. Saan yung open mic dati? Yan yung Hoy Panga ngayon. Sa tabi ng Labor Hospital. Labor Hospital. Labor. Ano, recently binisita ni Nonong yung Hoy Panga. Oo, nagpicture ako doon sa loob kung saan yung stage. Oh, Kala si CR, kamusta? CR siya nagpicture. Ay, may faucet na. Yeah. Welcome to the Cool Pals! Episode 700. Exclusive. On Spotify and YouTube. Pem. Waa! Ba't naging ganon? Di nakakita nga ako ng road rage kanina. Ha? Oo, doon sa may bandang East Ave. Sa East Ave banda. Paano mo na nagsimula? Hindi, kasi parang... Sino munang mali? Pakanan na ako. Hindi ko alam parang pakanan na ako. Pagkanan ko ganun, nakita ko na merong bumubulusok na sasakyan sa likod ko. So, nag-giveaway ako. So, pagdaan ko, parang, tangina na pa ganun pa ako tangina naman nito. Ba't nag-cut siya? Nag-cut Kinat ako Tapos, Nakamotor ka ba? Hindi, nakasakyan. Ikaw ba itong nag-road rage? Hindi. Tapos, alam mo nangyari, bumaba siya. Anong itsura? Malaking katawan? Kalbo din. Kalbo? Anong den? Ba't den? Di ba lahat ng mga nagro-road rage ngayon? Kalbo. Talaga? Oo. Putangin, hindi naman Hindi ikaw yun. Huwag ka mag-road rage. Oo. Ba't nabibinta ka? Ano mo nag-i-stereotype ka Bastos ka! Pero hindi kalbo yun si Doc AIDS. Hindi nga. Pero ganyan yung nakita ko kanina, yung kay James. Sumigaw. Hindi, bumaba siya. Pagbaba niya ng ganun, may arrive Galit. Hinakang ba niya yung kotse? Hinarang niya yung parang tinapatan niya, puting Hilux. Tumigil din yung puti. Kasi siya naipit sa tinimingan niya dun sa stoplight. Wow, galing. Galing, parang talagang parang si, Jason Statham. Oo. Kalbo kasi, no? Ngayon, binuksan niya yung likod ng sasakyan niya. Pag angat niya ng ganun, ang galing kasi madumi. Alam niya kung ano hugutin. Anong hinugot? Baseball bat. Oh. Wow. Baseball, yung para siyang kinuha niya yung yung Parang kumuha ng espada. panday. Oo, yung sa panday. Yung Maliit lang muna. Tumutunog din Keychain muna Hindi, yung asawa niya yun. Tapos, yun yung, di pinuntahan niya na yung kala ko babasagin. Kinatok niya ng bat yung yung... Madiin ang katok o tap lang naman? Madiin yung kala ko nga at least man lang Sa salamin ba? O Sa sa may bubong? Oh, tibay talaga ng windshield ng Toyota din. Toyota, baka Padala ka nila windshield. Binigyan tayo ng windshield. Salamat po, Toyota, sa 5 windshield. Kahon ng Wigo pa ka. Tatabatan namin yung binigay ng Choco Mani. Tapos binaba ng doon sa babae kinatok so doon sa may bandang passenger. Doon nagbaba ng Bintana. bintana. Tapos Yung kinatok. yung kinatok. Tapos
binaba niya, pagbaba niya, sabi niya, gagawin may drive. Hindi, joke ko yun. Hala, may driver. Hindi, gumano na yung parang inalmahan na niya. Yung, Sabi ng babae, wop, 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 wop. na ano ko parang sabi ko sa isip-isip ko kasi 'di ba parang tangina naman to, doon pa lang nag-start yung parang kinat niya ako. Buti na napag-alaman ko na tangina mo mamalo pala ng bato. Alam mo ginawa nung Alam ko sinabi nung pagbaba nung nakita yung bat. Sabi niya, bat ako. Ganda. Nagbaliktad kayo ng role. Nagbaliktad kayo ng role. Oh, siya yung nagre-request ako ng mga experiences niya eh. Tapos lumipad na siya. Tapos Lahat ng kwento mo natapos sa lumipad sila. Tapos lumipad na sila. hindi na-imagine ko paano kaya kung yung kinatok niya ng bat may baseball. Strike one! Naglaro na sila ng ganun. Pero nakakatakot. Parang na dito. So, hindi natuloy. Hindi natuloy. Pero ganun pala yung pakiramdam na nakita ka. Kasi parang andun yung curiosity mo. Kasi chismoso ka na agad eh. Ba't walang video? Andun sa ipopost ko sa Patreons lang. Sa Sige, dashcam. hintayin ko yan Sige. Dun Ano yung tsura nung may baseball bat? nakasalamin na kalbo din. Hindi siya mukhang rapper? Hindi. Okay. Pitbull. Ang maganda nun, nag-domino, no, pagkat sa'yo, nagalit ka din, kinatukbukin siya ng bat. Tapos dahil sa galit mo, may kinat ka din. Yung kinat mo, nagalit sa'yo, tapos kinatok din yung hindi na natapos, no? Dance number yan. Hindi na natapos. Kasi nakat din siya eh. So may nagrabyado din siyang ibang driver, di ba? Paano kung nagalit din sa kanya yung papalagan niya? Paano kung may nag-aalok na nagtitinda sa kalye? Bat? Tinitinda niya bat. no? Wala pa ako yung bat. Ito, mayroon akong bat dito. May walis, may bat, tsaka yung asong gumagano. Alam mo, hindi mo rin kasi maiintindihan yung tumatakbo sa utak ng ng isang road rager. Hindi ka pa ba nagro-road? Hindi pa ako Road nagro-road rager. rage. Maganda nga ma-feature ni Bogart the Explorer na he is the Philippine road rager. Baka meron na nga. Ayan kaya kasama natin ngayon dito si Bogart the Explorer. By, kanina, di ba, masalita ako, tapos pagsuot ko nito, tapos narinig ko yung background music, tapos nakadumaan sa EQ yung mga boses nyo, naramdaman ko gaano kaseryoso, tahimik na lang ako. May chismisan portion. Chismisan portion. Chismis si Nonong eh. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun. Nakakita ka na ba ng road rage? Ako dati, hindi pa ako nakakita ng road rage. Kasi sa probinsya namin kung saan ako nakatira ngayon, Davao. Di ba? Agusan. Agusan? Agusan. Tapos sobrang wala talagang, kahit na busina, so pansin talagang wala talagang namumusina dahil sira yung busina nila most likely. Hindi, kasi doon talaga, hindi kailangan ng maintenance, walang MMDA, huhuli sa'yo kung wala kang headlights, yung mga kind of life. Pero tolerable kasi masyado, para tayong, sige, ikaw muna pre. Hindi natin kailangan stoplight. Ganon kind of level of treatment to humankind ba? Pwede kang mag-ingay, pwede kang may aso, mag-ingay yung aso mo, natural lang yan dahil guard dog. Tapos hindi kita irereklamo kind of environment. Bijoke. Wala masyado. Malakas sa dagat. Yeah. Tama. Agusan. So big side ka. Hindi, siya, landlocked siya na province, pero very next door, Surigao del Sur, whole coastline, paradise. Agusan del Sur, del Norte. Del Sur bay. Del Sur. Batang airport kasi sa del Norte kasi bay. Isa ka ba sa mga nagko-comment sa Facebook ng dito mo gawin sa Mindanao yan? Wala magagalit kasi makakay sa kanila eh. Oo nga. Kasi bakit ba ganun lagi? Uso ngayon yan. Oo, Ay, di ba? tama yan ba? Hindi ko alam kung anong etymology ng meme na yan. Yeah. Kasi maraming mga nagagalit na kasi parang ang stereotype sa mga taga Mindanao palaaway. Di ba? Hindi naman dati nag-post ako ng sira yung cellphone ko, may nag-comment na dito mo pagawa sa Mindanao yan. Bakit ganun yung boses? Comment? Bigyan pa kita freebies. Sige, gawin mo dyan. Gawin mo sa Mindanao. Gawin mo sa Mindanao. Tingnan mo lang. Kasi marami kasi misconceptions about Mindanao that Yan. both help and, not help it, obviously. Yeah, tama. Kasi one of the things na, I like living there, like the contrast kasi that you notice when coming here to Metro Manila, because I'm there like 3 weeks, I'm here 1 week.
So you see the contrast kasi of the difference of the life sa probinsya talaga. So sobrang ibang-iba din talaga na maraming misconceptions na okay, delikado siya na lugar, mga kind of thing, magulo, so wag tayong pumunta dyan. One of the effects of that is the land, hindi siya masyado, hindi siya na-rush ang pag-develop sa kanya ba. Which is like good if you have like an outside source of, income and you go there and you just want to enjoy the naturalness of the place, di ba? Pero kapag Economy-wise. pag local ka, economy-wise, walang trabaho. Kasi nga hindi masyado gumagalaw pa, di ba? Infra. Oo, so nature pa talaga siya. Walang nakakaisip na magtayo ng repair ng busina shop. No, di ba? Oh, meron penile enlargement. Yan. Doon ba yung clinic ng wife mo? Oo, miss ko. Agusan. Meron siyang aesthetics and wellness clinic doon sa Agusan, sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ay, maganda ng pangalan. Bayugan talaga. Pang penile enlargement talaga. Puro, mga bayug kasi doon, puro bayug. Mga puno yan sila bay. Hardwood. Hard, mataas. Hardwood. Oo. Bayug. Maugat. Oo, di ba? Ano pangalan ng clinic ni Mrs.? Hindi pa siya open. Pero mag-open siya in 2 months. Na lang, check na lang yung comment section for the link. Sige. Pero, Ganda yan. Shoutout sa mga malilitang titi dyan. Oo, kasi totoo magkakaroon kayo ng penile enlargement. yan talaga. diba? Kasi nga, di ba, marami kasing loko-loko dyan. Nakala petroleum jelly ang sagot sa lahat. Hindi ba? Hindi. Ryan Rems, kakabili lang ng petroleum dyan. Huwag! Yan, nilalagay ko yan pangontra balakubak eh. Jelly. Pero naisip ko ang hirap pumasok sa clinic na yun. Paano kaya ako papasok? Unti-unti akong papasok? Kakatok ba ako? Basta hindi pa nakalabas yung titi mo. Baka naman nakalabas na kagad. Naka-schedule naman yan. Maganda Ikaw lang. dyan, i-package mo sa iba. No, isang ang facial tsaka penile enlargement. Ang problema ko niyan is ako mismo ang sabi ko, pre, puti mo titi mo sa misis ko. Parang, silos ka ba, pre? Papatayin mo ba ako, pre? Banta ba to, pre? Gawin mo sa Mindanao yan. Sa Bayugan City. Oo nga. So, mag-iiba na ngayon ng ibig sabihin ng dito mo gawin sa Mindanao yan. Kung gusto mo magpalaki ng titi, dito mo gawin sa Mindanao. Pare, ganun din talaga. But for the women din as well. Kasi balance din tayo. Some of them, then the other, they have work done down there. Kung gusto mo magpalaki ng kiki. Or magpaliit or magpa-in between all kinds of shapes and sizes. Kaya dun ba eh. Basta, Pero kasi Parang sabi, 3D printer lang. diba? sabi kasi dati nila, hindi raw possible ang penile enlargement. Tama na ba? Yan yung mga tao na who stop the doers from doing the do. Yan. Meron din nagsabi na hindi lilipad ng mga kotse. Exactly. Diba? Na hindi makakapunta ang tao sa buwan. Flat Earth. Ganon. No? Pero hindi. It's the pioneers that paved the way. Yan. Si Mrs. kasi may titi. Ganda. Malaki. Hindi mo lang. Malaki. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Gusto niya buong mundo magkaroon titi kulad ko. Ikaw yung blueprint. Ganda. Yung the epitome of man. So, nakahulma. Kaya ako kinasalan eh. Ako din yung guinea pig. Ano lang yan eh. Talaga, gaano Ikaw yung kasakit? model Ito po ang model. Model Ito na po. Lahat tayo pag-itsura. Tinilang ng Bogart lahat. No? Maganda yan, from Junjun to Bogart. Bogart na siya. All the ranges. May menu pa ng gano'n. Gusto ko itong titi na to. Kay Bogart lahat yan. Gusto mo unhardened o hardened na? Choice. Pero hindi ba siya, safe ba siya? Yes, kasi nga we went from like yung mga Kanto boys just doing their own thing na nagkakasakit, nagkakamatayan. Oh, Alam mo yung sa yun? KMJS yun eh. Di ba yung nag-inject lang sila Oo, ng... the Big 15. The Big Exactly. 15. no? Magkakaibigan tanga yun eh. Pero syempre, mas better na kasi medically Para bang trained tayo na- professional. Sabay-sabay. Pero professionally trained, inaaral na talaga yung mga materials used or yung mga dissoluble sa body talaga that will dissolve over time. Mawawala din siya. Oo, mawawala. So, maintenance din. Kailangan regular mo ipakita sa misis ko. Ayaw naman yun. Ang hirap naman pagkoma mo yun. Bogart, pakita ulit titi mo sa misis mo. Doktora. Pahawak mo minsan. Isisend pa sa'yo yung picture. Kailangan kasi din. Naghanda ba siya sa loob niya na once na
ilagay ko na to sa menu. Sa menu. Ang dami ng tite ang kung makikita kong mga tite. Naghinanda ba niya yung sarili niya para doon? Tsaka paano siya naganda? Handa na siya doon, bay, kasi 'di ba medical training before, so sobrang nandun siya sa gynecology din before. So syempre sobrang dami ng puki na nakikita niya. Balance naman. Medyo nakakami na sa effect. Panghugas lang pala. Mas maganda yung mga kasi usually their behave kasi niyan but mostly from a medical perspective din talaga ang approach which is wala namang in terms of preparation kasi nga when you're studying the human anatomy, 'di ba? It's all professional. Tama. Ganun lang naman talaga. So wala namang special practice, but siyempre you have learnings that you have to go through to ensure that compliance and Excited na kami dyan. Sana may pwede tayo mag-collab. pwede X-deal. Still X-deal. X-deal tayo. Iba-vlog natin. Iba-vlog natin kami lahat. Merong side from side, ganito lang yun. Ngayon, ganito na siya. Ang umahaba lang yung blurred. Pwede. Maganda. Okay, tumataba. Yung blurred na Ano ba? Ano ba siya? Haba o taba? Depende sa order ni Mrs. Pwede umorder ng gano'n? Pwede i-customize with sugar, without, with pearls. Ganun. May wings. Mga 70%. May wings, no? Pwede i-customize yan. Depende, iba kasi maling yung gusto. Tangina, no? Maling. Pag pinalo ka sa noon, komatos ka. Pero ano ba ang mas nakaka-satisfy? Ang taba o ang haba? Ang paggamit. Yun yung Paano gumamit? malalaman mo yun kung babae ka. Yan. Tama actually. Tama. Pero minsan talaga merong kailangan. Hindi naman yan kasi para lang lumaki yung meron talagang mga conditions din na you will need that Investment yan Hindi, you will need that procedure. Kasi meron talagang yung sumobra na. May excuses ka na, diba? May mga sumobra talaga yung liit Diba? Na kailangan ng ganun micro penis. Oo, may mga ganun na kailangan na. May nag-guest sa Howard Stern show yan, yung mga naka-micro penis. Pinakita yung mga edits nila, mga deformities nila. Gamunggo talaga iba Iba talaga kailangan ng tulong. Yeah, exactly. Alam mo yun. Pero may mga So darating ba ang panahon na magkakaroon kayo ng outreach program? no, bay, syempre pro bono ba? Pro boner. Ganda pro boner. Slogan, burat para sa lahat. Ang ganda, parang si Kagawad. Kagawad. Malaking burat para sa lahat. Para sa lahat. Ba't pa... Nakapila si Charisse, no? Taka pakikwak na lang. Gagi ka mo man. Anyway. Pero sa Agusan, bagong lipat lang kayo. Kami Matagal na rin. kasi yung general area sa Mindanao, palipat-lipat talaga din. But mostly yung mga areas na ganun kasi maganda kasi talaga sa sobrang nature and chill. May mga peaks doon na yung tipong, kahit ako diba medyo malaki, hirap din sa health-wise, pero ang gaganda lang ng mga madaling puntahan na lugar na the quality of life and the cost of living and stress-free. Pero na-feel mo ba yan nung matagal kang tumira din sa Manila Yeah. tapos lumipat ka sa probinsya? Matagal ako sa Manila. And then sa lumipat na rin talaga sa probinsya kasi nga yun yung probinsya ni Mrs. So iba siya ako kasi city boy din naman talaga ako lumaki. So sa Davao. So syudad na rin talaga siya bay. So parang iba Sa din mga tao, ang na hindi pa nakilala lang siya as Bogart. Ang Bogart segment yan ng isang sketch show Sa Channel 9 pa bata nag-start. Yeah. Front act. Front act. Diyan pa si Stanley Stanley Mike Chi, si Mike Conson. Conson. Tapos, stand-up comics din as well. Tapos, ang Bogart segment. Yeah. Segment lang. Paano yan? Yung ito na yung mismong yung Steve Irwin. Yeah. Yan na yan. Kasi nung time na yun, the producer of the shows, from the very get-go, si Jaco De Leon, anak ni Tito Joey, I was working for him via yung yung parang production manager nila na nag-in charge of hiring mga crew, PA and everything. Kabanda ko. So basic Cat Castro basis siya ng Giniling Festival na ito. Penguin. Okay. Pero giniling na rin ako, but this is like another different band din kasi. Tapos I was looking, yun yung mga days, in the old days, yung tipong wala talaga
yung tipong ayaw ko lang magtrabaho na, galing na ako sa corporate, tapos sobrang ayaw ko na magtrabaho na, Ano bang pinanggalingan mong corporate job? galing ako, nagmabot ako sa, doon ako naka-experience mga abroad, na hindi na abroad na nag-work abroad dahil dito yung company, pinapadala abroad to train and then bring the training back home, call centers, na mabot ako from agent to program manager. So like entire mga divisions talaga under me. Tas after that, I decided to quit. Sabi ko, ayoko na magtrabaho. As in, hindi lang corporate, ayaw lang magtrabaho. Para ma-experience lang. Wala naman akong anak, wala namang responsibility. Yung parents, they're doing way good. So, ano lang, tipong kung anong makuhang trabaho, tipong hihintay ka ng mga magko-close yung karinderya sa Cruz na Ligas ng mga alas 12 na para halos ipamigay na lang yung ulam dahil wala namang pera, which is okay lang kasi nga ayaw mo lang talaga magtrabaho. Yeah. Kinuha ko niya as PA nila Jaco sa show nila, tigatapon ng basura nila Stanley Chi and stuff like that, and make their Grabe coffee. yung Stanley Chin yan. Oo nga, Nutusan ka ng slave Stanley Chin yan. driver. Ay, putang ina mo, Stanley. No, lang Mike Kunson. Salamat sa oportunidad na binigyan niyo sa akin. Doon sa front act na yun, isa sa mga laugh trip segments talaga ever since Bogart eh. Oh. Bogart the Explorer. Salamat. Paano yan na nung PA ka ni Jaco? Yeah, kasi meron dyan mga scenes na mga skit-based kasi yung show. Tapos minsan nag-ano sila ng ikaw, Marco, din ka sa likod ni Madam Auring. Pretend ka lang na ikaw yung bodyguard niya, yung guest niya. So tayo ako doon, shades. Yun yung mga first on-cam roles. Eventually bigyan ka speaking lines. Like, kaya niyang magdala ng lines. Who created Bogart? It was a collaboration between Jaco and myself. Kasi the TV show also had a radio show. This was the time before podcasts. Oo. So parang siyang Radyo podcast on radio nila that went along with the TV show. Tapos kami yung mga crew ng show, chef after work, inuman, tapos tawagan natin sila, gagawin natin yung show nila. Sige pare, marunong ako mag-Australian, tawagan natin na parang nasa Australia kasi nagbayabang sila sa show. Pare, nagla-livestream na kami. Kahit na sino sa mundo kaya makinig sa amin, sabi, tawagan natin, Australian tayo. Tapos tayo na, hi mate! Yeah, my favorite show in the Philippines is Valiente. Tapos kumakanta sila Valiente. Saya. So lang, how's it going? So hindi nila alam na ikaw to? Hindi, towards the end, interview lang kami, tapos parang, wow, ganun talaga sila, proud na proud sila sa sarili nila dahil may nakikinig sa kanila. May super fan sila sa Australia na talagang alam yung specific details ng bawat episode. So, ibig sabihin, nakikinig talaga sa galing Australia. Tapos pag sabi sa dulo, can I greet my friends there in the Philippines, mate, before we go? Sabi lang, sige, please go ahead. Ay, so ako mga amigo rin, taga-Davao na Maganda. And then later, they found out that I was already working for them. And Jaco said, oy, bay, tayo na, kaya mo pala yung accent. Meron akong skit I've had in mind for the longest time. Didn't find a guy who could do it until you came along. Lunch break, that day, the day after the radio thing, lunch break, tara, punta tayo, let's shoot this skit dun sa may Cruz na Ligas, the, Taong Grasa ba to? Taong Grasa to. Taong Grasa. Philippine Taong Taong Grasa. Grasa. Si Nel, Tapos, dun we shot that and then uploaded it. A part of the show na. The comments agad that the responses on the was about the new skit. About the new Bogart, the Explorer skit. The name, wala pa kaming name nun eh. It was just, tinanong lang nila na ako na, anong pangalan nito? Sabi ko, anong pinaka-Bisaya na pangalan na alam ko? Bogart. But then everyone says Bogart or Bogart. Pag Tagalog, Bogart. Ikaw na lang bumabasag. Ako lagi Bogart talaga na. Pero, kaya nga sabi ko na, Bogart the Explorer. So, and then the Explorer, kasi that was the peak of ni Dora the Explorer. Plus at the same time, when you use the Explorer, you can explore many things. So I didn't want to parang limit the character na ito lang pwedeng gawin niya. Pwede siyang gumawa ng kahit anong matrip niya explore. And from Davao City, the fact na I was just proud na, a Davaoenyo, a Bisaya would be, just doing something lang talaga. And if I ever get somewhere with this, at least dala ko yung pangalan na from Davao City by, kasi bira, wala kang, Sa mga nagpaano yun, uy, Davao, parang yun yung magbibigay sa iyo ng ikaw ang nagpanalo kay Duterte. Oo. Politika lang talaga tayo. Oo. It also Durian kasi when you say Davao and then diba? Oo. For the longest time, Talent. Gensan has the tuna. Talent ang hindi sa Davao dati. Hindi Siguro pa yung ganun mga kilala, oo. yung mga durian, mga malinis or siguro Yeah. mga taxi driver, yun Yeah. na pero yung Oo, talent. yung kalokohan, taxis, yung mga and then the cleanliness.
But then that's why I wanted to bring something lang. Sige, bahala na. Hindi naman natin alam kung may maabot to eh. Pero talagang lumipad yung Bogart. Kasi right after front act, it became a solo thing. Yeah, when the show ended, in-upload lang ni Jaco online sa YouTube. It was like, wala, pinuduce din naman niya. And then, that was like yung literally na walang Facebook page na nag-promote. In-upload lang niya. Wala siyang shineran. Yung pa yung days na, boom, talaga? bigla siya nag-viral. So na-air na siya before, tapos nung natapos lang, in-upload lang. Yun kasi doon ko siya Doon na siya nag-umpisa. Doon ko siya nakilala eh. Yeah, si online. Bogart, Oo, eh. pinapanood ko yun yung front act. Yeah, nakakatawa, konti no? lang yung nanonood nun. Talagang the days. 4 kami, sabay, isang TV lang kami nanonood eh. Makikita-kita Meron na kami. kayong TV ngayon. Oo. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Hindi, pero doing Bogart, sikat si Bogart, did it affect yung mundo mo naman sa music? Kasi drummer siya eh. Alam mo, sobrang raming talent itong taon to. Kulang isang oras. Pera. Totoo. Di ba, Bogart. Tapos drummer. Naka-apekto ba siya na ikaw yung dinudumog ng tao? Oh, Bogart! Ganun. Tapos, makinig kayo. Tangina niyan, tumutugtog pa kami. Ganun. Well, syempre, being, someone who was young and youthful in those old days, and the reason why you're doing what you're doing is to get attention. The more attention you get, the better it becomes. Especially when you bring that attention to other aspects of your life that require said attention in order to convert the attention into income. The band life is no exception to that. So when I became Bogart famous, everybody said, okay, gusto namin si Bogart makita. Saan siya? So Giniling, uy, astig, book natin yung Giniling. So everybody also did that. In Nakinabang terms din of sila kung lahat. nahirap, hindi siya mahirap. Kasi yun nga yung gusto natin. Gusto nating makilala tayo lalo. So the drumming, I don't know about my bandmates if it had, obviously it might have an effect. Kasi may mga, napapansin talaga na mga gigs, back in the days when the peak Bogart was, people would really be chanting Bogart instead of chanting Giniling, which is the reason why I was there. It wasn't because I was, Bogart was there. It was Giniling that I was there. Yeah. So it certainly had an effect on them, I'm sure. Pero as for me, I was loving it. Sinubukan mo. Galing. Totoo lang eh. Oo, ganda. Yung accent, did you play with other accents other than yung Yes, Australian may mga accent? ibang characters, like the Russian character when si Bogart kasi when at that time was being approached by family-friendly brands, so we couldn't really, even on the get-go naman talaga early, yung humor naman ni Bogart, it's not because we wanted to, but natural lang talaga sa amin, the writers of Bogart jokes, ako si Jaco kasi, and some of the edgy humor we tried to put in there, medyo bastos-bastos, medyo greenish, mga ganun. But then after yung family-friendly brands, we contractually speaking, we couldn't be bastos in anymore. So we had to find a way around that. Sige, gawa tayo ibang character. Gawa tayo yung si Comrade Boris Sanovovic. Doon natin nilabas yung mga dumi natin na gusto natin nilabas. Pero basically, ang contract lang naman is With the Bogart. character. Oh, the with Bogart, parang ganun. Itong fascination mo with accents, when did this start? Kailan Childhood. to- Introverted nature talaga. So parang hardly go out and try to entertain myself. So ako lang habang kunyari dinanarrate ko lahat buhay ng mga tao habang dumadaan sa harap ko in a British accent, in a Scottish accent, American accent, Paano whatever. kayo dumadaan? Tapos in-entertain ko lang ang sarili for hours and hours all throughout growing up. Hindi ba ganyan din ang taong grasa? Oh, exactly. Kaya sila yung lang. mga pinaka-stoic sa lahat. I am the human grace. Kailangan mo lang maintindihan yung language na ginagamit nila. Tapos may how deep their thoughts are. May time sila para pag-isipan ng mga bagay. May technique ba or tips that you give to people para madali nilang magawa yung accent? Yeah. Like for British accent, ano ba yung kasi sabi nila ang Bisaya daw, pag nag-English ang Bisaya, parang British na yung tunog, parang ganun. I'm not certain about that. Never heard that one before. Ang galing, di ba? Saka kailangan may facial expression eh, Of no? course, it goes with the territory. Hindi, sa Bisaya, ayoko, gahi, matigas kasi yung bibig namin, so I don't know if that's an advantage at all. But in terms of English kasi, mas madalas kami either Bisaya ka or naga-English ka.
Tagalog, we understand because of the TV, but we hardly ever use. We only use it when Tagalogs come over and tas minsan nagbibisaya. Tas ang awkward na mag-English kami sa inyo habang nagtatagalog kayo. So, doon na lang nagtatagalog. So, most Bisayas talaga end up being trilingual. You can speak in English in front of us. What do you want me to say? Don't me say any bloody thing, mate. Talk to Nonong. He's Vietnamese. Hindi, may meron ng parang tita na mix niya yung Ilocano tsaka British. Oh. Chinese yun. Di ba lagi yun? Para kasi minsan may lalo na sa Hawaii, marami rin na Ilocano. Di ba? I want ti Papa Nam. Diba? Ang ibig sabihin, wala mo saan ka Wala kang pupuntahan. Hindi pala Bisaya, Ilocano pala, British. Namimix. Galing. Alam mo yung, can you enumerate yung mga things that, yung mga blessings that came to your life with you doing Kala ko yung mga Bogart? accents ang... Hindi, yung mga ganun kasi yung accents eh. Kasi isa sa mga kinaiinggitan ko, pag nakikita ko si Bogart, yung na-interview niya si Wolverine, si Hugh Jackman. Oo nga, no? Tapos tapos sobrang saya ng tawa ni Hugh Jackman nung ini-interview mo. Kasi as with Australian accent eh. Oo. Can you take us dun sa moment na yun nakausap mo si Hugh Jackman? I know most of the times when these things come to us, they mostly come to us the opportunities naman talaga, and we never really go seeking out for them. Tapos biglang galing kasi yan from Magbubogart Explorer, diba? The Philippine town, Grasa. Tapos biglang tatawag sila sa'yo itong mga the Warner Brothers Columbia, and they said, meron kaming interview with Hugh Jackman, bigay namin sa inyo opportunities. Like, ano nagbigay sa inyo ng idea na kaya kong mag-interview? Tapos ito yung ginagawa ko. Wala lang. So, sige. So, we said yes and figured out how to do it later kasi opportunity, di ba? So, that one was, but other opportunities came also as well. Because the one with Hugh Jackman kasi was what do you call this? Online lang din. Back in the days na wala pa masyadong, before Zoom, yung kasi pandemic yung Zoom. You had to go to their office in Makati or BGC was, and then they had the setup connection and then they were doing their thing there, and they would give us the footage later on. Other opportunities came by kasi na-interview ko rin yung Guardians of the Galaxy sa Singapore nung pumunta sila. And they flew us over there, everything. Ganun talaga. Tapos with all the footage and ganun din. Sino ng mga famous Australians na interview mo as Bogart? Meron din, famous Australia. Meron din silang mga couple of surfer dudes na napunta nila at saka yung mga cooks and chefs na pinunta nila dito before. But mostly the most famous Australian talaga is si Hugh Jackman. And then Mabait ba siya? Mabait siya. Jolly. Well, at least talaga siya. He loves what he's doing. Makikita mo. Gusto niya na in-interview siya. And if you're making him feel good, then he's gonna make it feel good. Para lang for the benefit of all. He's a professional. Feeling ko amoy musang siya in person. Pero si Jason Momoa, amoy alak. Ikaw, na-interview. Pumunta sa Conrad yun. That was for the Aquaman. Tapos yung flight niya, I think came in around 3 a.m. Tapos yung first set of interviews was at 6 or 7. Tapos ako yung pinaka-last na mga interview kasi ako yung social media, tapos lahat sila traditional media. Sabi nyo, nalagay ka namin sa last. Bahala ka dyan sa buhay mo. Australian accent din naman as Bogart. Wala lang. Kasi every time we do these interviews kasi, you can never, either ma-overwhelm ka ng pagka-starstruck mo, or ikaw na lang ang magpa-starstruck sa kanila. So you either, di ba, they leave an mark on you or you gulatin mo sila. Parang like when it comes to fighting, pag ginulo mo na yung depensa nila, pwede ka nang umatake. So, pagdating ko, last na ako, mate, I'm the last one! Biglang, uy, putang ina, ikaw na yun. Good news ka na kaagad. Tapos biglang, putang ina, ano to? Pinoy na Pinoy yung muka. Makasalita sa akin. Ganito, diba? Tagalog din yung touch ng Jason Momoa. Ano to naririnig ko sa buho? Nagtatangina din siya. Ang lakas ng gin dito. Filipino touch na siya, no? Ang over pa siya. Kasi nga, namahilig siya tapos, pero towards the end, pwede nakuha ko siyang mahag. Hanggang solar plexus niya lang. Amoy beer siya. Tapos talagang solid. Tapos sumuot ako ng mermaid costume. Tapos wala lang. Parang yung some of these moments talaga na you don't have to think about it. The advantage of having a character as such as Bogart the Explorer is you can do any bloody thing. Could be embarrassing. Could be viral. It doesn't matter.
Because you can always blame it on the character. Yes, tama. Dili to ako bay, dili gito ako si Bogart to bay, gibay lang siya bay. Tama. That's the character that you blame. Kasi sa stand-up, ganun din eh. Mas may freedom ka to do whatever kasi you're in character. You can be a child with childlike limitations, which is no limitations. Oo. So that's the beauty. But so when I go to these things talaga, hindi ko na isipin talaga ano lang si Bogart. Bogart is playing with the experience. Hindi mo isipin na and then afterwards doon ka na manginig. Hindi na si Jason Momoa. Ano yung ginawa ko? Galing. Pero ano naman si Marco? Pagka ano yung pang showbiz yung tanong. No, ganun. Ano naman Sino naman si Marco? Paano nagigising? May butler. Ano naman siya? Ano yung personality nung pag hindi ikaw si Bogart? So one of the reasons na siguro Bogart came about was like a repressed part of my personality when like I mentioned earlier, hindi din talaga ako malabas na tao. I'm very introvert. May labas ako na tao but not with other people. Yeah. So I explore alone. Once when I was living here in Metro Manila, one of my favorite things to do back in the day was pupunta lang ako sa Cubao, yung bus terminal before. When Kami din, madalas sa Cubao dati nung high school eh. Ano ginagawa niyo doon? Ano ba ginagawa natin dyan? Bibili akong G.I. Joe o kaya naghihintay ng mga babae sa Riles. Wala ba, Gilis? Walang riles doon. Wala Gilis sa Cubao! Hindi, Kaya Riles pala walang pala. babaeng dumating. Wala tao doon. No, because of the bus terminal, and I would approach it from the back. Tapos randomly just take a bus wherever. It doesn't really matter. Pupunta lang Again, ako sa mga parang lugar. taong grasa ulit. Exactly. May pambayad sa bus. Exactly. Hindi, back in the day, yung estudyante pa tayo kasi marami tayong Nakasabit sa bus. Sa likod. marami pa tayong kay Mermat. Thank you, Mama. So but when the personality that when I observe things, I try to observe them in a different perspective nga talaga. One way of doing that is through the accents, gani. If I change the accent from like this, from a southern accent guy like this with Texas barbecue. Get out of my property. Yeah. Top of the morning, sir. Sinasabi mo sa kain tayo no? Get out of my property. Yeah, it gives you a different perspective, a different angle on things. It spices the common things in life and makes you think ba na how attached and we're all together united in this, and wala lang makakabigay sa'yo ng mga ideas. Just because I'm mostly alone and quiet and I observe a lot. And when moments come wherein somebody says, may pera ako, ilabas mo si Bogart, ilalabas ko si Bogart. Ganun lang yan. So, but during those times, I didn't even know I could turn this into a career. But one of the fuels to the character din naman as well, apart from being able to do the accents, to manipulate my mouth and tongue to produce certain sounds, is the input. So, like growing up, just watched a lot of cable TV. Sabi nila na, walang mapupunta yung pagti-TV mo. Ala na. Nasa TV na tayo. Ganda. Ngayon wala ng TV. Sa YouTube na tayo. YouTube na tayo. Umabol pa rin tayo. So, never quit. Ito kasi matagal ko ng kaibigan to sa Facebook. Ako, like kong pinupusuan din to eh. Actually, wala pang puso nun. Like ko na yung mga post niya. Si Bogart, surfer. Yeah. Ito isa sa mga hilig niya is mag-surf. So, kaso may isang moment na medyo nag-alala kami doon kasi na-aksidente ka sa surfing. Yeah. Gano'n can you, okay pa ba ibalikan niyang moment na yan? Talagang medyo grabe to nung nakita ko yung aksidente nito ni Bogart. Oy, puta! Yes, putang ina. Na-scrape yung cuffs mo, yung cuff mo. Ito, nawala talaga lahat yan. Makikita rin ni GB yung penal enlargement. Nakita ko na kung ano magiging titi ko pag inayos na mismo. Medyo malaki nga. Hindi sa akin pinaliit. So, paano na, kasi saan mo na ito? Kasi ito nakita ko na from ano ba to? Longboarding ba? Yeah. Pati longboarding, talagang stalker mo ako eh. Yeah, Kasi din stalker mo. Hindi kasi nakikita ko, actually parang si kapatid mo si Regine. Yeah, Diba? yeah. Sa inyo ba yung Majids? Hindi, mahilig lang siya doon. Okay, kasi doon ako kumakain pa nasa Davao eh. Mahilig siya doon. Pero Pati kapatid niya, ini-stock oh, din. hindi, kasi hindi. Yung kapatid niya, nanonood sa Botre. Si Regine. Si Regine. Pero, paano nangyari yung sa surfing? Ano siya, nung time na yun, sobrang hilig ko talaga sa surf talaga. It happened 2020, just before the pandemic struck.
It was February 29, so leap year siya. So, 'di ba? So that moment talaga na nag-drive ako sa beach. It was doon ako natulog sa sasakyan kasi I wanted to be the first one doon sa lineup talaga pagka may sunlight na, pag may ilaw na. Anong lineup? Yung lineup ng waves? Where the Ganun? waves break. So that's what Okay. we call a lineup where surfers line up para pag forma ng wave, sakay ka na. That's next. So that's the lineup. Okay. I wanted to be the first one there. Although sa probinsya wala naman masyadong talagang tao, pero iba kasi ang feeling kapag sunrise, nasa tubig ka sa gitna ng tubig, wala pang hangin, so sobrang, may sinabi nilang glassy. Literal, ang tubig, para siyang glass, nakikita mo yung lahat kasi walang hangin, so hindi gumagalaw. Para siyang glass talaga. So may mga moments kasi niya na pag nagsusurf ka sa super glassy wave, para talagang kita mo yung mga isda, nakasabay mo habang nagsusurf ka. Uy, Tas- may taong nakatali sa hollow block. Oh. Minsan matagal ko na makita. Kakawayan mo lang. May wall of water dito na sobrang clear. Yung sun, lumulusot na yung ilaw. Tapos nakikita mo yung minsan dito. Sometimes, yung fear niya, baka may shark na. Di ba dito? Pero anyway, sobrang glass lang talaga. Quiet. Tapos parang kang lumilipad. Tapos lumulutang ka. Tapos wala kang kasama. Iba din kasi yung feeling na ganun. And I wanted to get that day. Ako yung first one. Tapos, I caught a wave. Tapos, medyo gnarly lang. Normally, tumba-tumble, baka matamaan ka pa sa ulo. That's why some surfers wear helmets kasi matigas yung surfboard. But, when I fell, yung fin kasi na gamit ko is made from carbon fiber para sturdy. But at the same time kasi, over time, pag tumatama yan sa mga bato sa ilalim, so nagiging jaggedy. The solution to that is lilihain mo siya para mag-smooth. Syempre, tamad tayo. Gusto ko na maglaro, ayoko na magliha. What can go wrong? Everything went wrong. So pag hulog ko sa tubig, it acted like a saw ba? And an axe na bumagsak sa pako. Kasi naka-connect yan with a leash eh. So that, it doesn't go away from you. Pak! Tapos pag akyat ko, wala namang pain. It's like, parang something's not right with my right leg. Pag angat ko sa tubig, yun na yung parang karne na jelly na laki ng butas na parang kinain ng shark. Like, oh man. Tapos pagtingin yung board was still there, but kung saan yung fin, naka-bolt yan eh. Wala na siya dun. Natanggal yung kung saan siya mismo binobolt, pak! Tanggal siya. Gano'n kalakas yung impact. Ano talaga. If it had hit here, sa stomach, or wherever, kasi lalim talaga ng ano eh. But it hit there, thankfully. Because otherwise, lutang ako dun, tapos yung intestines ko katabay ko na. Hardcore. 1 centimeter away from the artery sa leg, sabi ng surgeon. Kasi when I had to crawl to shore, kasi wala pang ang tao eh. Pero that time, meron nang tumitingin. Kasi, may surfer. Uy, si Bogart. Galing mag-surf. Ganun. Pa-shoutout. Biglang nagpula daw yung tubig na nakita nung iba. So, kasi di ba may alon pa. So, akit ako sa buhangin, di ba? Yung parang mga World War II sa Normandy, ganun. Tapos habang ito, open wound, ginagano na ng mga buhangin. Pinapasok. Sinawas. I had like 3 operations. Even after the third, nakanap sila ng buhangin. So, yun talaga nila. It happened just before the pandemic. So, Feb 29, nag-close, shutdown lahat ng mga second week of March, di ba? Tapos nakuha ko pa lahat ng, I needed like 4 bags of blood. I requested, kuha ka agad. Wala pang problema. Ano kailangan mo? May rooms available? Ganun. Wala pa. After everything, by the time we got home, March 13, 14, shut down lahat ng roads. Pandemic. Wala na. So, nasa bahay na rin ako. So, wala. Saan probinsya ka nito? Agusan del Norte ako that time. Nandun na. Nandun na So, ako. ang lahat ng medical, doon na din ginawa? Yeah, si Mrs. At buti kasi medical person si Mrs. So, nakaya naman na mabantayan. But then, that's hardcore lang. Pero up to now, hindi pa rin siya fully recovered, the leg, pero balik surfing. Mga around, pag nakauwi, mga after a month, diretso ako sa same exact spot kung saan siya nangyari. Paano yan? May takot ba? That's what I wanted to find out. Sabi, tangina, I love surfing too much. I gotta find out if it is the end na, or can I go back? So, May first lula? thing, Nalula ka? kuha ko yung board. Oo, medyo, nandun yung kaba. Paddle out ako sa spot. Tapos, pag ganun, tingnan ko kung makasakay ako. Pero hindi ako makasakay kasi yung paa ko eh. Pero ano lang, yung pagsakay, sakyan ko lang siya na nakahiga. Okay. Sana. Tingnan ko lang kung matakot ba ako sa waves.
kaya naman. So now I'm fully back surfing kasi the pleasure of surfing is just outweighs. Paano mo siya? Kasi Kulit mo. Hindi ka ganun ang asawa mo. Siyempre ganun talaga. Misis talaga. Bawasan ko pa yung titi mo! Hindi, for her own sake. Kaya yan. Gingawin mo nga! Tinumali. ano kasi yan may isang comedian na dinescribe din talaga yung stand-up as parang nagsisurf. Iba daw yung addiction na parang yung nire-ride mo na yung tawa ng tao. Parang ganun daw yan yung explanation niya. Exactly. Para daw surfing. Para sa'yo, like, what made you love surfing? It's like that feeling of being alone but at the same time being not so alone. Because when you're out there, ang layo mo sa shore. Kasi ang layo mo sa shore kasi dun yung lineup. Wala kang kasama ni isang tao. Sobrang tahimik lang talaga dun. Kasi yung alon, mamaya pa, parang shh, and then, kalma. Sobrang kalma. Yung that moment of quietness from everything, but at the same time, nasa tubig ka kasi, grounded ka kasi, ramdam mo yung earth, ramdam mo yung energy ng mundo, but sobrang tahimik. That moment na hindi mahanap kahit saan kasi. It would be so quiet that if you listen closely, maririnig mo sa malayo. Putang naman, bakit? Nagsasabi! Malamang! Niliha mo yan, ang putang naman! Hindi mo na naman niliha yung brain mo! Sa akin, mostly daddy! Balik ka na! Hindi tayo makasurf ng matino eh. Gano'ng katagal ka na, Tenga, bago ka nakasurf? Siguro mga around 5-6 months. Oo. Mga ganun, 1 season. Pagka amihan kasi ang East Coast. So, pag other half, kalmalo lang ang tubig, tapos may lumalabas kapag may mga storms and stuff. But couple of months, and then after the next surf season came around, I was surfing again. Kamusta ang surfing community sa Pilipinas, by the way? Okay ba siya? Malakas. Oo. And it will continue to grow. Because if you look at, historically speaking, kapag may isang tourist spot na maganda yung dagat, Na Siargao, ganyan. ang Siargao, na hindi lang siya magandang dagat, may alon pa sila all year round. Historically speaking, when you have something, a God-given blessing such as beautiful, perfect waves for everyone, all around, everywhere in that general area, sobrang ang ganda din talaga. So the surf community in Surigao del Sur, it being so, ang lapad talaga, wala ka pang kaagaw, it's growing, and it's a good community kasi it promotes yung ecotourism. Yes. Welcoming ba sila? Kuwari, gusto mag-start, ganyan? Yes. Ganyan. Kasi siyempre they want you to embody the values of a surfer na minimalist lifestyle. Kailangan mo lang duyan. Shorts lang, naka-shorts ka lang. Hindi, plus kunyari mag-surf kami bay, pagka low tide, kung saan nagfo-form yung wave, usually reef yan eh. So mag-dive lang kami, yung sa wall niyan, kukuha ka ng mga seaweed na lato, tapos is-spearfish yung fish, tapos yun na yung kakainin namin. Ang dala lang namin is kaldero at saka bigas for we cook the rice and then yung ulam galing sa dagat. Saya. Tas duyan. So, the preservation of nature, the minimalistic needs, the quietness, the solitude, that's a good kind of molding for someone who wants to have a good balance in their life by whether sometimes lang or as a lifestyle, okay din. At least Pag isa ka bang city boy tapos gusto mo mag-transfer sa province, sabihin natin gusto mong tumira doon, mahirap ba siyang gawin pag magta-transition ka from city boy? Parang kasi lahat ng technology sa city boy meron ka eh. Pati yung sa kunyari sa finance, kunyari may bibilin ka kasi ngayon online na rin lahat. Yeah. Meron ka ditong Maya app. Yeah. O Hindi, totoo. di ba? Ganda. Nandiyan na nga lahat eh. Oh, nandiyan na lahat sa Maya app eh. So parang paano ba sa province ba accepted yung mga ganyang Sa klaseng? Siargao, ganun. No, that's a good question talaga. Sa Siargao, I mean, hindi naman kasi ako regular sa Siargao. I go there mga around once or twice every 2 months. But generally sa where I live, sa Agusan Sur, ganun. Kaya sa Agusan, pwede ba Maya dyan? Ganun kasi madalas pupunta ka from city life, di ba? Lahat cashless. O kaya transfer ganun. Yeah. Nag-adapt na ba yung Siargao in that way na parang pag magpunta ka doon, di ka naman yung ikaw yung mukhang taga Manila na. Taga Manila ka naman. Wow, cashless, Manila boy. Hindi. May QR kayo. Sa Siargao, medyo na talaga sila. It's a different place kasi island vibes, but kasi particularly sa General Luna, the tourism road, when you go there, talagang it looks so different kasi mas marami pa ata akong makitang puti kaysa sa mga Pinoy. Doon. So parang na-drive ka talaga. They're like,
Pilipinas pa ba to? Parang ganun kind of place talaga. Ibang klase talaga. But that's a good question about pag mag-adapt sa probinsya because not everyone has the luxury of, like I mentioned earlier, having an income source na outside of the province that you can just enjoy the province. In terms of adaptability, mabilis ba ako mag-adapt? Yes, kasi parang it's, di ba? Gusto mo ba ang lugar na may nagro-road rage o walang nagro-road rage? I think the answer is walang nagro-road rage. Ay, So, kalma kala ko kasi gusto mga ko surfer. Magkakaiba tayo ng priorities. Kalma kasi, pag surfer ka, kalmado ka kin di ba? Parang one with the universe Go ahead, man. No, ganun. Kasi kung kunyari may mga ganyang klaseng Services. services dyan sa province, hindi na mahirap ganun Oh. kung magta-transition Hindi kasi ka. pag, lalo na, kuwari, as a parent, tapos yung anak mo, Dad, gusto ko maraming batang ganun yung titira na sa probinsya, lalo na Siargao, kami lumipat. Yeah. Easier to transfer money to them. Di ba? Hindi na yung, kasi minsan pipila ka pa sa, Yeah. di ba? Online na kasi lahat So, with that, mas madali rin. Like, guys, kasi minsan, hindi mo din maisip, kuwari, stranded because of typhoons. Yeah. Diba? May ganun din Yeah. So, Work madali. pwede ka nga mag-work from home. Dami kong mga ka-office mate dati nung pandemic din, nag-transfer sa Siargao. Yeah. Tapos ang income nila is Manila-based. Yeah. Tapos ang Cost of living cost nila. of living nila province. So talaga makakatipid ka rin. So, ibig sabihin, maganda internet connection doon. Yes, tapos kung gagamit ka po ng Maya app, Oo. syempre Hindi ka na masyado mahihirapan pa. Oo, Ganda. tapos ma-avail mo pa yung ano nila kasi pag sa Maya, pag ginamit mo yung yung Maya nila, kunya pambayad ng bills, pambayad Oo. sa grocery, Oo. pinadaan mo lahat sa Maya, mas ma-avail mo yung interest rates nila na mas mataas. So mas makaka-save ka pa habang gumagastos ka. Lupit talaga ng Maya. Oo, tsaka kung wala ka namang app, or kung hindi ka naman gagamit ng app, meron sila ng card. Oo. Yung, Saka kung di ba, surfer, minimalist. Sakto yan. Kasi, diba? yun, isa na lang gagamitin mo sa lahat Tsaka, hindi, sobrang ganda nung, asan na yung card? Asan na yung card? Yung black Ang card. ganda. Ilabas mo ang card. Nasaan ba yung card? Pero Saktong-sakto siya sa surfer kasi minimalist din yung niya, black card siya. Oh, wow. Na parang sobrang Parang- kala mo pang mayaman. Kala mo Hindi. yung pang check-in sa isang lugar. Oo. yan na rin yung transaction ng aking bugaw Iba. Kung lahat naman talaga nagkakaroon ng Maya, Diba? di ba? At saka kumpara naman sa kumpara siya sa Ibang card. hindi Brand X. kumpara sa traditional bank. Oo. Kasi kung mag-island life ka, mahirapan kang walang traditional bank doon. Pwede ka mag-open ng account dito sa Maya app sa gamit lang ang app. So hindi mo na kailangan pumasok pa sa mga So, may traditional virtual card bank. ka. May virtual card. May card ka virtually. Sobrang kaming benefits Ganda. din talaga. Pero kung ano nga talaga, kung may chance ka talaga na ma-compare yung titira ka dito sa city tsaka dun sa probinsya, talagang pipiliin mo yung yung kalma ng probinsya na buhay. Feeling ko Kasi- yun yung goal no? Yung Manila, perang Manila, Dun buhay mo- probinsya. Kasi lalo na dun sa pagkain, naku po, talagang ibang klase yung isda pagka hindi mo pa nayeyeluhan. Iba yung lasa. Saka yung ako naman yung tahimik. Alas 2 ng hapon, tahimik. Wala kang maririnig. Mm. Tapos matulog. Maaga matutulog yung Yun mga ang tao. Yeah. Hindi ba siya nakakatakot pag tahimik masyado? Parang may ganun ba? Depende kasi when they say kasi when you get older, naghahanap ka talaga ng peace and quiet, di ba? Alam naman natin na it's like a general universal fact na totoo habang tumatanda. But when you're young kasi, and, you're looking to make a name for yourself, the city is a place to be talaga. But as I got older, yun nga, the probinsya talaga yung tumatawag na wala nang masyadong gulo na pag pumunta ka sa isang lugar, walang bayad yung parking at more importantly, automatic, may parking. Tsaka when you get to have kids, ma-appreciate mo yung value ng silence. Oo. May kids ka na ba, Marco? Yeah, I got two young ones. Makukulit din ba? Oh yeah, beautiful and makukulit. Tinuturoan mo mag-Australian accent. Ayaw nila ayaw nila yung Yung ginagawa. kinukwentuhan mo ba sila in Australian accent? Kuwari yung bedtime story. Pag bedtime stories, natutuwa sila kasi ginagawa ko yung all kinds of accents. Depende sa kung anong kailangan ng character in the books. So they get to experience yung mga... I'm a T-Rex. yung tipong parang nagbayad ng Australian T-Rex. subscription. I'm Australian Iron Man. Whatever. At sa kanila ko rin na-experiment yung mga accents because, kids, no judgment. Oo. Whether it's funny or it's not funny. Even if it's not funny, they laugh and make you feel good. Even though alam mo, hindi naman ito nakakatawa. But at least they don't make you feel bad
sad about it. And then you find the confidence to tweak that joke into something better. But, the kids, that's how I practice it with them din talaga. Yung way of life mo ba, parang pag may trabaho, luluwas ka ng Manila. Then after ng, katulad ngayon, di ba, meron kang series of 1 week dito, halos every day may gagawin, tapos pagka uwi. Tapos ikukumpul yan ni Jaco, and then ganoon na naman, uwi na naman. So gaano kadalas yun? usually in a month, mga 1 week or few days dito. And then most of the month, doon na lang ako sa Surf na lang. create content. Kailangan gawa ng content. So, tuloy pa rin si Bogart sa pag-create ng content. Yeah, but sometimes na talaga. I think my ADHD-ness about it na umabot ako sa time na shit, hindi kasi I worked a lot of jobs. I mean, from corporate to even yung street jobs talaga, nagbenta ko kakanin. Mga ganun. All kinds of jobs. Para lang ma-experience ko at masabi ko lang din kung anong gusto ko. But I find na masyado I'm diagnosed talaga and, proud to say na even if you can still beat it. I'm diagnosed ADHD. So, medyo para iba-iba talaga yung tripping ko. And I find na in the world of content creation, you can create anything. My job is to go viral or to make viral videos or videos that entertain. And my skill set, whatever, kunyari ngayon magluluto ako, mamaya magdadrums ako, mamaya mag-Aussie ako, mamaya magtuturo ako ng English, Tagalog, Bisaya, mamaya magtuturo ako ng ganito, mamaya mag-explore ako. Whatever mag-click sa ADHD-ness ko, pwede ko siyang gawing trabaho. Yun yung importante na I don't have to stick to one thing, because traditionally in the old days, if I was born in the old days with this skill set, wala, patay, gutom tayo. Pero umabot ako sa time na itong ganitong what I have fits for the world that we have today. Sakto yung dating mo kasi nung hindi pa naman uso yung content creation, ginawa nyo na Kailangan consistent ka. In the old days, you have to be very consistent in what you do. You have to be an expert at cooking. You have to be an expert at, engineering. Talaga, But now and today, you don't have to be the master anymore. You can be a jack of all trades, and it's fine. No, I'm not saying I want to compete and be the best. I just want to do my thing, be happy while doing my thing. Saya. And yun yung maganda rin good vibes talaga yung content ni Bogart ever since. Yun naman talaga ang hanap kaya natin. sa panoorin. Ang dali lang ma-bad vibes Kaya mas maganda kung if you find the challenging part of bringing good vibes into the world. Yan yung challenge. If ever naman ma-bad vibes ka, kailangan meron kang handang bat. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Yun! Shoutout kay Jerome Angeles, Choque Sarmiento, Philip Mira, Prince Ivan Pareño, Winston Velasco, Arvin Conyoza, Darwin Almeda, Albert De Jesus, Bechay Palma, Carl-Heinz Gerardo, Ivan Payabyab, Dixie Parcotela, Jerry Sabilita, Ralph Villanueva, Christian Termulo, Jorens Dolores, Mark Gelera, Alisa K, Fatima Elejorde, Alastair Tabilos, Mariel Garcia, Charles Irvin Turla. Putang ina ninyong lahat. Maraming salamat, Bogart. Thank you. Bye. Sa wakas, ang tagal na rin namin gustong ikaw makasama Alam dito. naman namin na alam na nila, pero i-promote mo na rin uli yung socials mo ba? Ano ba? Bogart the Explorer from the Boat City, the Instagram, TikTok, and Facebook. Wala pa akong Patreon. Maganda Patreon. Exclusive content. Or pag nakita niyo ako, bigyan nila ako mismo pera. Wala mo maawat, no? Pati yung Hoy Panga. Hoy Panga. Hoy Panga. And Kanin Baboy in Siargao and Hoy Panga at Katipunan Avenue Extension, where you can also get Kanin Baboy Spicy Lechon Belly there, whether as a whole or yung rice meal when you choose to dine in, or it's available in Food Panda. So and in Siargao as well, in General Luna. It's great there, bay. So please do check it out. Para sa mga mahilig sa tuna panga, seafood, Bisaya flavor. Perfect for families, pulutan, and whatever. Sinigang talaga na panga. Natanga. Sinigang na tanga. Kasi matamis Matamis to. Sinigang na tanga yan. Sinigang na tanga yan, sir. May bilo-bilo. May bilo-bilo siya.
Bilo-bilo to na may sitaw. Ikaw pa lang yung umorder, Sinigang na ano? tangan, sir. Ikaw pa lang yung umorder. Oh, so, yun, sinigang na pa nga sobrang favorite ni Jane yan. Saka, yung nga sinasabi ko kay Bogart, si Jim Gaffigan, after ng show niya dito sa Music Museum, diyan kami kumain. Para sabihin sa kanya na ito dati, dito kami nag-open mic noon. So, Wow. para related pa rin sa comedy. Oo. So, pinakain namin yung mga masarap. Wow, Mabot sarap. yung kanin baboy kasi, ano na yun past 12 na. So, Oo. magko-close na. Oo. Mabait yung staff. Sabi niya, sige sir, gagawa pa mabait talaga sila. Nakinig namin, miyak yung baboy sa likod. Kung gano'n kami ka-presko, bay. Meron kaming ocean dun sa balkon. Pero ang ganda nung ano, 'di ba? Sabi mo, Rems, ang Alin? nagulat ka dun sa itsura nung baboy. Kasi chop-chop na siya eh. May talagang May exact portion. yan, no. Kayang-kaya mong lunukin at i-Heimlich ka lang. Tsaka yung may portion na siya ng balat, ng taba at ng karne. O ba, tin-study talaga namin yun yung exact ratio, the golden baboy ratio. Yung the babuyin mo ko ratio. The golden baboy. Paano ba ang tamang pambababoy? GBR, golden baboy ratio. Ganun lang yan. Kaya meron kami yung kanin baboy plate na may rice, tas yung barbecue, tapos may kanin baboy na yung lechon belly roll, and meron kami pa sort of vegetable na parang gising-gising. Because when you put them together, it just works in a Sarap nga talaga pag nasa dagat ka rin, tas yun yung nasa... Soon, buhay. magkakaroon na rin sila ng penile enlargement. Yeah. Hindi sa kanin Sir, Hindi ba sa comes kanin with baboy? Pinay. So pag nagsasurf ka ba, lumalagpas na sa surf shorts yan, di ba? Ganda naman. Ay, pre, baka tama ng fin mo yan! Ito nga yung nagkakos ng injury. Tawag dito yung longboard. Kaya pala di balance. Sunod-sunod eh. Salamat sa pag-isa. Ay, loko. Bila talaga akong mag-guest Salamat. din talaga eh. Sobrang Kasi salamat. nga, nahiya talaga ako na lumabas talaga and you know, when, but, na-corner ako nito eh. Wala na eh. May project kayo with MTR. Pwede ba sabihin yun? Di pa. Pag Hindi, lumabas di na pa. tapos na yun eh. Baka billboard siya. Well, malay mo naman, balang araw magawi kami sa lugar nyo. Ayan, please, sabihin nyo ako pag mag-uwi kayo sa Siargao or somewhere sa Agusan area ba ako bala. Uy. Di ba gusto ni Kim na dalhin tayo sa Siargao? Siya ba yun? Oo. Kasi may bago na siyang spot doon, yung bar niya, the extension. So, bay, kung maganda yung sa Boracay, maganda to. Putang ina. Oo. Si Kim, sobrang fan din ng stand-up yan. Oh, bay. Plus, ano kasi yun, jazz and blues bar niya doon. So, So, may performance, stage na. performance area talaga siya. Doon ba yung video mo na nag-drums ka? Yun ba yun? Oh, yan. Napanood mo ba yan? Oh, yun. Sabi si stalker mo ako eh. What's up? What's up? What's up? Yung mga 4 non-blondes. Alam ko yan. Kasi kulay ng brief mo, alam ko eh. Puta ka. Wala kang brief. Oh! Exactly. Wala akong Kasi brief. wala nang Kita ko, nabuka magkakasya ka eh. kanila eh. Tsaka sa akin naman yung enlargement kung ibabalot mo rin na, di ba? Hindi makahinga eh. Free baller nga eh. Uy, from Brian, pamura ng malutong sa team ko, sina Ejek, Edu, Carmina, Jeric at Kuen, putang na nyo. From Ivan Kulima, pamura po sa supportive girlfriend ko na si Janine De Gracia. Na-miss ko na po siya, putang ina mo. From Nico Campo, mga sir, pamura naman po si Mark Navarro, yung pinakamalutong, putang ina nyo. From Ryan Joseph Samonte, hello, pamura naman kay Idol GB, yung pinakamaganda kong girlfriend at nahikayat ko na maging cool pal na si Geneva Nako, Delgado. putang inang swerte mo dyan kay Jenny. Putang ina mo. Oh. Geneva. What? Geneva, oh. Geneva ba? Isipin mo, Jenny ba? what a time to be alive. Oo. Ngayon na pwede na, ngayon ang mga tao mismo, madadagdagan yung fans nyo at bibigyan pa kayo ng pera para murahin sila. What a time to be alive. Oh, In the old days, wala. Putang MTRSA, ina talaga, sarado. diba? Sarado tayo lahat. May mga lawsuits pa. Next time, duduraan na namin Oral yung mga defamation. Diba? It makes you think, saan kaya papunta yung human race? sa Pabura. Apocalypse. Ready Player One. Yeah. Ano? Ganun tayo. Yun, maraming salamat, Bogart. Thank you. At yun lang. Salamat. Thank you. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.